Bakit nga ba Australia ang napili kong bansa? So for today's video, yan ang pag-uusapan natin. Let's go! Yun, good day mga kabaryotics. Today ngayong araw, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang aking mga dahilan. Australia ang napili kong bansa upang manirahan kasama ang aking buong pamilya. Ako nga pala si William, dati akong seaman at halos malibot ko na ang buong mundo. At ngayon, halos maglilimang taon na ako dito sa bansang Australia bilang isang kusinero. So ang videong ito ay para po sa mga nangangarap na mga ibang bansa at para na rin po sa ating mga kababayang mga OFW na nagbabalak mag-cross country or lumipat sa mga western countries kasama ang kanilang buong pamilya. Disclaimer lang po, lahat ng aking babanggitin ay base lamang po sa aking mga personal experience at based na rin po sa mga kwento ng totoong buhay ng aking mga nakasamahan sa trabaho dito. Ang unang dahilan ay ang weather. Ang pagiging tropical climate ng Australia ay ang nakikita kong number 1 na dahilan talaga ng mga tao sa paglipat sa bansang ito. Hindi lang tayong mga Asians ang nagmamigrate dito, kundi halos lahat ng nationalities na lalo na yung mga nakatira sa mga malalamig na bansa like Europe, Germany, Canada, at marami pang iba. Halos nahahati lamang sa dalawa ang season dito sa lugar ko, dito sa Western Australia, na may warm, dry summer na may average na 30 to 40 degrees Celsius tuwing summer. O diba? Parang nasa Pilipinas ka lang. At 7 to 10 degrees Celsius naman ang average ng temperatura kapag peak na ng winter na tumatagal lamang ng ilang linggo na ang pakiramdam mo ay nakatira ka sa Cordillera or namasyal lang kayo as a friend sa Baguio. Meron din palang snow sa Australia guys, pero sa tuktok lang ng bulubundukin ng Victoria na nagkokonekta sa New South Wales at travel destination tuwing winter na tinatawag nilang Snowy Mountains. Pangalawang dahilan ay ang location. Napakalapit lang ng Pilipinas sa Australia guys. 7 to 8 hours direct flight papuntang Pilipinas mula dito. So anytime kung gusto mong umuwi o namimiss mo lang yung pares ni Diwata, walang problema. Naalala ko tuloy yung dati kong katrabaho sa Sydney. Halos every 3 months siya kung hanggang sa nakuha niya na ang kanyang baby at kasama dito sa Australia. Ang advantage pa nito, kung may mga bagay or business kang hindi mo maiwan-iwan sa Pilipinas, walang problema at pwede mo naman itong balik-balikan. Ang pangatlong dahilan ay ang multicultural society and diverse community. Meaning, halo-halo na ang mga tao dito guys. Ang bansang Australia pala ay British colony. Pero ang mga sinaunang tao dito ay tinatawag nilang Aboriginals. Tapos, kwento pa sa akin ng dati kong landlord na tayong mga Asyano pa daw ang nauna dito noon sapagkat sa sobrang lapit ng bansang Indonesia at Malaysia, binabangka lang daw nila ito noong wala pang immigration. Dahil sa pagiging mixed cultures, hindi ka na maiilang kung saang tribo ka man nanggaling. Lahat dito ay pantay-pantay sapagkat parehas lang kayo ng kinakain. Ang pang-apat na dahilan ay ang kanyang natural beauty. Alam kong napakaraming magagandang tanawin sa bansang Pilipinas. Pero parang na-love at first sight ako nung una akong makatungtong dito sa Australia. Mga kamangha-manghang mga tanawin, kabilang na ang mga bundok, mga dagat, at mga parke, at mga kakaibang wildlife ay ang mga dahilan kung bakit naaakit ang mga taong tulad ko na mahihilig sa nature at outdoor activities. Kung ikaw ay lumaki sa probinsya at kagaya kong baryotik na mahilig mag-camping, fishing at off-roading, aba, halika na at isama mo ang inyong buong pamilya. Ang panglimang dahilan at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang quality of life. Ang Australia ay patuloy na nasa mataas na ranggo sa International Index of Quality of Life na nag-o-offer ng excellent healthcare, education and social services as well as clean and safe environment. Sa madalit sabi, libre pa po ang mga public education at health benefits ng mga residents dito. Kaya hindi uso dito ang double job at enough na ang isang full-time na work mo na may 38 hours a week para mas mahaba pa ang time mo sa iyong mga mahal sa buhay na tinatawag nila ditong life-work balance. At ayan nga kabayan, pag umabot ka sa part na to, pag-i-comment naman kung taga saan ka. Para malaman ko kung saan nakaabot ang video na to, paki-like and share na din kung nagustuhan mo ang video na to. At make sure naka-follow ka para updated ka sa lahat ng videos ko. So hanggang sa muli, arrivederci!